Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari ay isang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kagabay, kung si Jesus mayroong muling pagkabuhay, kung si Jesus, ang Diyos, totoong Diyos, tunay na Diyos, nagkaroon ng muling pagkabuhay, tayo man, tayong mga kapatid ni Kristo, tayong mga tao, humanity, mankind, na naniniwala at nagtitiwala sa pagiging Diyos ni Kristo, tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang pagpapatunay na siya ay Diyos. Isang pagpapatunay na kailanman hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sapagkat ang nagsara ng panahon ng Kwaresma o Lent ay ang pagkamatay ng ating Panginoon. At ang nagbukas sa panahon ng Gloria, sa panahon ng Alleluia, sa Easter Sunday, Easter season, ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pangalawa nito ay ang ng inakyat sa langit, Ascension, araw din ng linggo, at ang sumunod ay ang descent of the Holy Spirit o pagbaba ng Espiritu Santo upang pagtibayin ang pagtitiwala at pananampalataya at may pagpapatuloy ng mga apostolis at ng mga disipulo ang kanilang misyon alang-alang sa ating kaligtasan. At ang mga tagasunod, successors ng 12 apostolis ay ang ating mga kaparian at ang ating mga obispo, saan ang kapalit ni San Pedro bilang supreme head, supremong ulo ng simbahang itinatag ni Kristo ay ang Santo Papa. Ngunit tayo, mayroon din tayong muling magkabuhay. Alam naman natin na si Jesus, matapos ang ilang araw ng kanyang pananatili sa sanlibutan, matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ay inakyat sa langit, Ascension, saan nandoon siya ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama. At hinihintay na lamang natin ang kanyang muling pagbaba dito sa sanlibutan, ang kanyang second coming. Nasaan sa panahon yan, sa tinatawag nating second coming, yun na ang actual nating redemption, ang ating kaligtasan, ang ating muling pagkabuhay. Sapagkat sa kanyang muling pagdating, sa kanyang pangalawang pagdating sa sanlibutan, hahatulan ni Jesus tayong lahat, buhay man o patay, sa kanyang pagdating. Kung patay na, babangon ng ating mga kaluluwa. Yan ang muling pagkabuhay sa pangalawang pagdating ng Panginoon. At ito ang dapat nating paghandaan. Kailangan magiging karapat-dapat tayo na haharap sa ating Panginoon, sapagkat isa lamang sa dalawang hatol ang ating tatanggapin. Yung mga karapat-dapat tatanggapin ang gantimpala, ang kaharian ng langit
ang walang hanggang luwalhati. Ang pangalawa, ang hindi mga karapat-dapat ay itatapon naman sa walang hanggang pagpakasakit at kahirapan sa apoy ng impyerno. Sabi nga, bababa ang ating Panginoon. Ang iba, ilalagay niya sa kanyang kanan. Ang iba, ilalagay niya sa kanyang kaliwa. At sasabihin niya doon, sana sa kanyang kanan, halika kayo, kayong mga pinagpapala ng Ama. Isasama ko kayo sa kanyang kaharian sa langit. Sapagkat ako'y nauhaw, pinainom nyo. Ako'y nagugutom, pinakain nyo. Ako'y nakahubad, ginamitan nyo. Dumating nag-isa walang kakilala, tinanggap ninyo. Nagkasakit at nakukulong, dinalaw nyo. At tinanong siya nung mga nasa kanan, Panginoon, kailan at papaano? Kailan at papaano ka nauuhaw? Pinainom namin. Nagugutom, pinakain namin. Nakahubad, ginamitan namin. Nag-iisa walang kakilala, tinanggap namin. Nakukulong at nagkasakit, dinalaw namin. Kailan at papaano, Panginoon? At ang sabi ni Jesus, kung ginawa ninyo ito sa inyong mga kapatid, sa isa sa inyong mga kapatid, lalong-lalo na sa pinakaaba, pinakamababa, ginawa ninyo ito sa akin. At doon sa kanyang kaliwa, kanyang sasabihin, lumayaw kayo, kayong mga kinamumuhian ng Ama. Doon kayo sa walang hanggang katapusang pagdurusa sa apoy sa impyerno. Sapagkat ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nagugutom, hindi pinakain. Nakahubad, hindi dinamitan. Nag-isa, dumadating, hindi niyo tinanggap. Nagkasakit at nakakulong, hindi niyo dinalaw. Ganon din nagtanong ang mga nasa kaliwa, Panginoon, kailan at paano nangyari ang sinabi mo? Ang sagot ng Panginoon, kung hindi ninyo ginawa ang alinman sa mga ito, sa inyong mga kapatid, sa isa sa inyong mga kapatid, lalong-lalo na sa pinakaaba at pinakamababa, hindi ninyo ito ginawa sa akin. Ito ang maging sukatan ng hatol sa atin ng ating Panginoon sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, saan ang magiging wish, ang magiging judge ay ang ating Panginoon. Ang ating paggawa ng kabutihan o ng kasamaan. Kaya sa ngayon, tayo mga makasalanan, paghandaan natin ang ating muling pagkabuhay. Kung tayo ay hindi karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakasala, magsisisi tayo, magbabago tayo, hingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Nakahandang magpatawad ang Diyos. Sapagkat tayo ay hahatulan, hindi kung sino tayo, kung ano tayo dito sa mundong ito, ano tayo sa sanlibutan. Hahatulan tayo ayon sa ating gawa. Sapagkat anuman ang ating ginagawa, ay ginagawa natin sa Panginoon. At hindi natin ginagawa sa ating kapwa, ay hindi natin ginagawa sa Panginoon. Isa sa dalawa nito ang ating magiging gantimpala pagdating ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ang ating muling pagkabuhay.